Sa kabanatang ito, hindi lang puro lambingan at kulitan ang naganap sa pagitan ni Amaya at Marlon, kundi pati isang napakalaking katotohanan ang wakas ay nabunyag na. Sa kabila ng kalituhan tungkol sa pagkakakilanlan ng nawawalang anak ni King Charles at Doña Elizabeth, isang pulang birthmark sa tagiliran ng magiging susi upang matuklasan na si Dylan at ang nawawalang si Kuya Marco ay iisa. Sundan natin ang nakakatawa ngunit emosyonal na kabanatang ito. Simulan na natin. Mabilis niyang itinago ang stick ng sigarilyo, ngunit napangiwi siya nang muli nitong inagaw at galit na nagsalita. "Shit woman, are you challenging me? Sinusubukan mo ba ang pasensya ko?" Halos mapapikit siya nang maamoy niya ang mabangong hininga nito na dumampi sa ilong niya. Nakahawak ito sa baba niya at sobrang lapit ng labi nila sa isa't isa. "Shit this man, sobrang gwapo niya." Pilit pinapakalma ni Fernanda ang sarili. Parang nanlalamig siya na nangiinit na ewan na hindi niya maintindihan. Masyadong malakas ang kalabog ng puso niya dahil sa kakaibang titig ng boss niya. Inipon niya ang lakas ng loob at sinagot din ito. "Kung sabihin kong oo, hinahamon kita, anong gagawin mo?" Mataman siya nitong tinitigan sa mga mata. Mapang-uyap ang mga tingin na ipinukol nito sa kanya. "If so, I'll let you text me tonight." Samantala, kasalukuyan silang magkaharap sa hapunan sa loob ng palasyo nang maalala ni Amaya na tanungin ang kanyang ama. "Dad, hindi ba sabi mo mag-best friend kayo ng daddy ni Marlon? Nandun po ba kayo sa ospital nung panahon na ipinanganak siya at nanganak din si Mommy kay Kuya Marco?" Sandaling nag-isip ang hari bago sumagot. "Sa naalala ko na unang nanganak ang mommy mo kay Marco, siniguro kong nilagay ng nurse si Marco sa nursery room. Nagkataon naman na tumawag sa akin si Rodolfo, ang daddy ni Marlon. Manganganak na raw ang asawa niya, kaya dun niya na rin sa ospital dinala ang asawa kung nasaan ang mommy mo na nanganak. Ang nakapagtataka lang dahil nang i-request ng mommy mo si Marco dahil gusto niya itong makita, wala na raw to sa loob ng nursery room. Siyempre nagulat ako, paano nangyari nawawala si Marco? Kitang-kita ko na nandun siya dinala. Pero si Marlon lang ang naiwan sa loob at wala na si Marco." Mahabang paliwanag ni King Charles. "Ang nakakapagtaka lang po kasi Dad, paano nasabi ni Marisa na si Marlon ang nawawalang anak ni Mommy? Ano ang proof? Bakit niya nasabi yon?" Naguguluhan na tanong ni Amaya. "Ang sabi niya kasi binigay niyang bata kay Carla. Sinubukan niyang maging kasabwat ang babaeng yun upang mapapayag niya na kunin nito si Marco. Delikado to kay Matilda kasi gusto niyang ipapatay ang bata. Pero si Marco ang binigay niya kay Carla, hindi po ba? Paano naging ako yun?" Singit ni Marlon. Parang hindi pa kasi siya makamove on hanggang ngayon dahil sa isyu ng pagiging magkapatid nila ni Amaya. Kaya muntik na silang magkahiwalay. Ang sabi daw, pinalitan ni Marisa si Marlon kay Marco. Pati ang wristband na pangalan nito, pinagpalit niya rin. Kaya naniwala talaga kami na ikaw ang dinala ni Rodolfo." Sagot ni King Charles. "Nabanggit niyo po na si Carla ang kasabot niya sa pagkuha ng bata. May balita po ba kayo kung nasaan si Carla ngayon?" Tanong muli ni Amaya. "Yun ang hindi ko alam dahil si Carla ang yaya ni Marlon noong mga panahon na isinilang siya. Ngunit wala po akong Carla na kilala noong magkaisip na po ako. At saka, hindi siya nabanggit ni Daddy at Mommy sa akin noon. Kunot noong saad ni Marlon. Si Carla lang at Marisang nakakaalam ng lahat ng mga nangyari noon. Kung hindi ikaw ang totoong Marco, ibig sabihin na kay Carla pa rin ang batang yun at hindi niya tuluyang ipinagpalit kayong dalawa." Sagot ng hari habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Doña Elizabeth. Napansin ni Amayang mukhang nagkakamabutihan na ang mga magulang niya. May posibilidad na tama kayo Dad kasi kasabay ng pagkawala ni Kuya Marco, nawala rin si Carla. Saad ni Amaya habang sinusubuan si Caleb. Inaantok na ito at pinipilit lang kumain dahil wala pang laman ang tiyan nito mula pa kanina. "Naalala mo ba kung anong apelido ni Carla?" Tanong ulit ni Amaya. Sandaling nagkatinginan si Doña Elizabeth at King Charles. "Yun ang hindi namin alam anak.
dahil pumupunta lang mga magulang ni Marlon noon sa palasyo. Ngunit hindi nakikihalubilong mga katulong sa usapan. Tanging si Marisa lamang ang kaklose nito, sagot ni King Charles. Huwag po kayo mag-alala, Ma'am, Dad. Tutulong po ako sa paghahanap kay Kuya Marco. Katunayan, nagsisimula na pong mga tauhan ko ngayon sa paghahanap kay Marisa sa North Kingdom. Singit ni Marlon. Siniko ni Amaya si Marlon. Love, bakit ka nakikikuya kay Kuya Marco? Hindi ba nga, oras lang ang pagitan yung dalawa nung ipinanganak kayo? Pabulong na tanong ni Amaya. Oo, oras ang tanda sa akin ng kuya mo. Isa pa, kuya mo is kuya ko na rin. Nakangising sagot nito. Paano kung hindi pala kayo magkakasundo ni kuya? Anong gagawin mo? Nakangiting tanong ni Amaya. Siyempre, liligawan ko rin ang kuya mo. Hanggang sa matanggap niya ako, sagot ni Marlon. Yaks, ang bakla mo, sagot ni Amaya, dahilan upang irapan siya ni Marlon. Baklang nagpapaungol sa'yo. Aray! Napangiwi siya ng sinipa ni Amayang paa niya sa ilalim ng mesa. Siya nga pala, anong plano niyong dalawang ngayon? Tanong ni King Charles. Magpapakasal po kami, Dad, after na masettle itong problema namin. Sagot agad naman ni Marlon. Tumikim si King Charles na binalingan si Doña Elizabeth. Bakit, Dad? Gusto niya na naman bang tumutol? Takang tanong ni Amaya habang sinetsanyasan ng butter na kargahin si Caleb at ilipat sa silid nito. Nakatulog na kasi ito sa mesa katabi niya. Mukhang napagod na nga ito sa haba ng biyahe nila kanina. No, Princess. May gusto sana kami sabihin sa inyo ng mommy mo. Sabay kuha nito ng kamay ni Doña Elizabeth. Nagkatinghinan sina Marlon at Amaya. Mukhang alam na nilang gustong sabihin ng mga to. Mga anak, gusto sana naming ipaalam na nagkabalikan na kami ng mommy Elizabeth mo. Kapag nahanap na namin si Marco, plano sana naming maunang magpakasal. Pangit naman na maikasal kayo tapos kami hindi pa. Derechahan na wika ng hari. Tila naman nahihiya si Doña Elizabeth na tumingin sa kanilang dalawa. Amaya, marami na rin pagsubok ang pinagdaanan namin ng daddy mo. At pati kayo nadamay dahil sa mga maling desisyon namin sa nakaraan. Nagpapasalamat ako dahil pinatawad mo na rin ako, Princess. Ngunit sino ba ako upang hindi marunong magpatawad kung para sa ikakabuti nating lahat? Mahalaga pa rin ang pagmamahal at kahit na lagi kong sinasabi na galit ako sa daddy mo, inaamin ko na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Gusto ko namang subukan na maging masaya ulit. Ngunit mangyayari lang yon kung natagpuan ko na si Marco. Saka na muna kami magpapakasal ng daddy mo kapag nandyan ang kuya mo. Naiiyak na saad ni Doña Elizabeth. Sa tuwing nababanggit nitong tungkol kay Marco, lagi itong naiiyak. Don't worry, Mommy. Naiintindihan namin kayo. Kung talagang mahal niyo ni Daddy ang isa't isa, hindi ko kayo hahadlangan. Masaya ako para sa inyong dalawa. Natutuwang sagot ni Amaya. Love, hindi ako papayag na tayo lang ang sinusurpresa nila. Gusto ko ring ibalita sa kanilang sorpresa natin. Saad ni Marlon. Takang tinignan ni Amaya ang asawa niya habang nakangiti sa kanya. Ano bang sorpresang sinasabi mo? Ma'am, Dad, tawag niya sa dalawang matanda sa kamuling dinagdag. Madadagdagan na po ang apo niyo. Hindi lang po isa, kung hindi 3 pa. Instant pong magiging 4 na sila. Sobrang excited na pagbibida ni Marlon. Napaawang ang labi ng dalawang matanda dahil sa sinabi ni Marlon. Naghalong awa at excitement nila na binalingan si Amaya. Diyos mio anak, makakaya mo bang i-ere yan lahat? Kinakabahan na tanong ni Doña Elizabeth. Marlon, sigaw ni King Charles. Nagmamadali ka ba? Balak mo yatang gawing inahing baboy itong anak ko at nagbabala ka pang magkaanak ng triplets. Kunwaring nagagalit na saad ng hari, ngunit natutuwa din ito dahil dumami bigla ang mga apo niya. Naku, Daddy, hindi lang po triplets ang gusto niyan. Balak pa sana niyang gawing 5 ang kambal. Alam niyo bang 5 baby crib ang binili niya sa bahay? Sumbong ni Amaya. Dad, sinabi ko lang naman yun. Malay ko ba na marami ang tadpole na pumasok? Sagot agad ni Marlon sa kabinalingan si Amaya. Ikaw kasi, sinalo mo rin lahat. Brief ko lang ang hinagis ko sa'yo. Nabuntis ka na kaagad. Ganting asar ni Marlon dahilan upang mairita si Amaya. Nang makitang nag-alburuto na parang bulkan ng asawa, mabilis pa sa 4:00 na tumalon si Marlon mula sa upuan. Marlon! Sigaw ni Amaya hindi nito maabutan. Hindi niya matanggap na pinahiya siya nito.
Sino ba naman ang makakatanggap na hagisan ka lang ng brief? Mabubuntis ka na kaagad. Marlon, kapag hindi ka pa lumapit sa akin, hindi ka makakatabi sa akin mamaya sa pagtulog. Dahil sa narinig, agad na lumabas si Marlon mula sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahan na lumapit sa asawa niya. Love, dahan-dahan lang ha. Huwag lang yung masyadong masakit. Mahinang saad nito habang papalapit sa kanya. Agad namang piningot ni Amaya ang tenga ni Marlon na makalapit na ito sa harapan niya. Aray! Love naman, masyado mo na akong sinasaktan. Reklamo nito. Bakit? Gusto mo umangal? Nagtitimpa na tanong ni Amaya. Nainis siya sa ginawa nito kanina. Hindi, panalo ka na. Sagot agad nito. Ano, tapos ka na ba? Dagdag nitong tanong. Bakit? Tanong ni Amaya. It's my turn. Pagkasabi agad niyang binuhat si Amaya at inakyat sa kwarto nila. Napapailing na lang ang dalawang matanda dahil sa kakulitan ng mag-asawa. Muling binalingan ni King Charles ng makahulugan na tingin si Doña Elizabeth. Bukang nahulaan naman ng huli ang titig nito. Ay naku Charles, wag mo kung matatatanda na tayo para gayahin pang ginagawa ng mga anak mo. Tumayo na si Doña Elizabeth at hinanap ang kanyang cellphone. Tinatawagan niya si Dylan, ngunit hindi ito sumasagot. Naka-off ang cellphone nito. Ano kayang nangyari sa bata na yun? Nahulog siya sa malalim na pag-iisip hanggang sa narinig niyang nagsalita si King Charles. Elizabeth, alam mo, naalala ko nga pala nang ipinanganak si Marco. Nakita ko na may birthmark siya na parang mapa ng Pilipinas sa tagiliran niya. Kulay pula yun. Hindi ko alam kung ganun pa rin bang kulay nun ngayon. Baka naging kulay brown na yun kasi nagkakaedad na siya. Pero posible pa rin na kulay pula. Dahil buhay na buhay ang birthmark niyang yun eh. Bakit bang tanga ko? Hindi ko kagad yun naisip. Pwedeng magutos tayo sa mga tauhan natin na hanapin ang lalaki na nagkakaedad ng 35 at may birthmark sa kanyang tagiliran. Ibig sabihin, siya na yun. Excited niyang saad. Nilingon ni King Charles si Doña Elizabeth na mapansing hindi ito sumasagot. Elizabeth? Tawag niya dito, ngunit nanatili lang itong nakatayo habang nakatalikod sa kanya at nakatitig sa cellphone. Elizabeth, may problema ba? Muling tanong niya. Lumingon ito sa kanya na puno ng luhang mga mata. Charles, si Marco, umiiyak nitong sabi. Oo nga, si Marco ang pinag-uusapan natin. Bakit? May nasabi ba ako mali na nagpaiyak sa'yo? Nag-aalala na tanong ni King Charles. Charles, kailangan kong makita si Dylan. Kailangan kong puntahan ang anak natin. Elizabeth, alam mong hindi kita maintindihan. Bakit si Dylan ang hinahanap mo? Hindi naman siya si Marco. Nagugulo ang wika ni King Charles. Siya si Marco, Charles. Siyang anak natin. Umiiyak nitong sagot. What? Si Dylan at si Marco ay iisa? Paano man namang nasabi na siya si Marco? Hindi makapaniwala na tanong ng hari. Mabilis ay pinakita ni Doña Elizabeth ang kanyang cellphone kay Charles. Hindi ba sabi mo may birthmark si Marco na parang mapa sa tagiliran niya? Tignan mong mabuti ang picture niya. Humikbi si Doña Elizabeth habang nagsasalita. Hindi makapaniwala si King Charles habang nakatitig sa larawan ni Dylan na nakahubad habang nakatigilid itong natutulog. Nakuha ito ni Doña Elizabeth na minsang nagkasakit si Dylan at inalagaan niya. Napagkatuwaan niya na kuhanan to ng picture bilang remembrance na rin niya. Nakikita talagang birthmark nito sa tagiliran na hanggang ngayon buhay na buhay pa rin dahil namumula pa ito. Naluluhang napatalon si King Charles na yumakap kay Doña Elizabeth. Buhay ang anak natin, Elizabeth. Talagang buhay si Dylan. Buhay ang anak natin. Sobrang tuwa si King Charles habang niyayakap si Elizabeth. Samantala, kasalukuyang nasa kalagitnaan ng kaligayahan si Amaya sa loob ng kanilang silid. Sarap na sarap siya at napapaungol habang pinapaligaya siya ni Marlon nang biglang may kumalubog sa kanilang pinto. Amaya, anak, may babalita kami sa inyo. Siguradong matutuwa ka. Sigaw ni King Charles mula sa labas ng pintuan. Shit, mura ni Marlon nang biglang bumalikwas ng bangon si Amaya. Ang panty ko, nasaan? Nagmamadaling tanong ni Amaya, ngunit parang wala pa sa mood si Marlon. Halata ang pagkabiti nito. Mabilis na pinahid ni Amaya ang nakasabit pang juices sa bigote nito at muling tinanong. Marlon, sabi ko, saan mo nilagay ang panty kung hinubad mo?
Saka palang nahimasmasan si Marlon at hinanap rin ang panty ni Amaya. Naku Charles, mukhang hindi na sumasagot ang anak mo. Natutulog na yata sila. Narinig nilang wika ni Doña Elizabeth sa labas ng pintuan. Imposible naman, kilala kong anak mo. May sa pusa yun, hindi ka agad natutulog. Isa pa, may insomnia ang prinsesa natin. Nagkatinginan si Marlon at Amaya nang marinig ang pag-uusap ng dalawa sa labas. Kinurot ni Amaya ang tagiliran ni Marlon. Nasa mo nilagay yung panty ko? Bakit kasi kapag nagmamadali ka nang hubaran ako, ang hilig mong ihagis ang panty ko? Paninermo ni Amaya sa kanya. Napakamot na lang ng ulo si Marlon sa ulo dahil hindi niya alam kung saan niya hinagis yun. Hindi pa nga siya nakaka-score, inistorbo naman sila. Mali ba niyang kakatok ang mga to sa pintuan kung saan nagsisimula pa lang sila. Sinasadya niya talagang ihagis ang panty ni Amaya kapag hinuhubad niya dahil ayaw niyang isusuot nitong muli kapag natapos na sila sa first round. Gusto niya, nakaredy nito kapag uulitin na naman nila ang make love sa madaling araw. Mabilis na lang siyang kumuha ng panty nito sa loob ng dressing room at pinasuot yon sa asawa niya. Agad naman na sinuot yun ni Amaya at patakbong lumapit sa pintuan upang pagbuksan ng dalawa. Daddy, bakit po? Tanong niya na mabuksan ng pinto at nagkunwaring naghihikab pa siya. Sumunod naman si Marlon sa kanyang likuran. Excited na pumasok si King Charles at Doña Elizabeth sa loob ng silid. Anak, may sasabihin kami ng mami mo, Napatigil si King Charles sa pagsasalita nang mapansin ng kanyang inapakan sa bandang pintuan. Pagpasok niya, napatingin silang lahat sa bagay na inapakan nito. Diyos ko naman, anak, ang burara mo. Anong ginagawa ng panty mo dito sa pintuan? Ginawa mo na ba itong basahan? Charles, huwag mo sasabing naubusan na tayo ng pera at hindi na makabili itong anak mo ng doormat. Tanong ni Doña Elizabeth. Parang gustong biyakin ni Amayang sahig at ilibing ang sarili doon. Dahil sa sobrang hiya, gusto niyang tirisin si Marlon dahil siyang may kagagawan ng kahihiyan na inaabot niya. Mabilis naman yun na pinulit ni Marlon na tinago sa kanyang bulsa. Ito pala yung hinahanap ko mula pa kanina. Nalagdag siguro mula sa bulsa ko. Dahilan ni Marlon. Kalalaki mong tao nagbabaong ka ng panty. Pinapasadihan niya sa tingin si King Charles, halatang pagdududa sa mga mata nito. Dad, iba naman kasi ang panahon ngayon. Alam mo na, gusto ko lang ipakita ang panty ng asawa ko sa mga babae naghahabol sa akin para malaman nila na loyal ako. Palusot ni Marlon. Yan Charles, dapat tularan mo si Marlon dahil napaka-loyal niya. Hindi siya nahihiyang magdala ng panty sa bulsa niya kahit isa siyang CEO ng kumpanya. Natutuwang wika ni Doña Elizabeth. Halatang proud siya kay Marlon. Napaismit si Charles dahil sa sinabi nito. Bumalik pa yata sa kanya ang paninermo niya kay Marlon. Ma'am, Dad, ano nga pala ang sadya niyo dito? Tanong ni Amaya. Muling bumalik ang excitement level ng dalawa. Anak, ang Kuya Marco mo. Alam na namin kung sino siya. Po? Sino? Paano niyo po nalaman? Takang tanong ni Amaya. Si Dylan at ang Kuya Marco mo ay iisa. Tuwang-tuwang sa ni Doña Elizabeth. Si Dylan? Siya si Kuya Marco? Hindi makapaniwalang wika ni Amaya. Biglang nawalang hiya niya at napalitan to ng sobrang tuwa. O bakit? Hindi ka masaya? Tanong niya kay Marlon. Namumutla kasi ang mukha nito at imbis na matuwa. Masaya na rin. Tipid niyang sagot. Gayunman, kinakabahan siya dahil sa dami ba namang alitan nila ni Dylan. Nagkasuntukan pa sila. Hindi niya inaasahan na ito pala ang magiging kuya ni Amaya. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at paghahanap, nalaman na rin ng pamilyang katotohanan. Nang matagal na nilang kasama na si Dylan ay walang iba kung hindi ang nawawalang si Kuya Marco at habang patuloy ang kulitan at tamis ng pagsasama ni na Amaya at Marlon sa kabila ng kanilang papalaking pamilya. Tila paunti-unti na rin nabubuo at naghihilom ang buong palasyo at ang aral para sa kabanatang ito. Kahit na gaano kalayong marating o gaano man katagal, maitago ang nakaraan. Ang tunay na dugo at pagmamahal ng pamilya ay laging hahanap at hahanap ng daan pabalik sa isa't isa. Ano kayang magiging reaksyon ni Dylan kapag nalamang siya pala ang totoong Prinsipe Marco?
At paano na kayang magiging pagsasamahan nila ng kanyang bayaw na si Marlon? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po inyong tagapagsalaysay hanggang sa susunod nating kabanata.